Under ng universal settings, merong voice speaker, voice mic, game sound effects, and game music. May secondary code din. In case na ipahiram mo sa friends mo, di nila basta-basta maibebenta yung mga barrel mo or magamit ang mga diamond mo. Basically, parang secondary password yun lang. Then, pwede mo papalitan yung gender mo ng male or female, or pwede mo i-hide. Ayan, tinranslate ko na sa inyo para mas mapadali yung pagkakaintindi nyo sa mga Chinese words na yan. Then, pag may mga tanong naman kayo sa akin, pwede naman i-chat nyo ako sa aking page or Facebook page. Kahit dito sa comment section, pwede itanong nyo na lang sa akin. Ayan na. At saka recommendable pala yung gyro dito sa larong to para mas okay yung aim nyo. About naman dun sa sensitivity, iset nyo na lang kung saan kayo komportable. Then dito naman guys, pwede nyo ayusin yung HUD nyo. Click nyo lang yung bottom right, yung custom panels. Then papasok kayo dito. Then pwede nyo na ayusin kung saan kayo okay. Yung left, right, bottom, mga ganun. Yung mga crouch, yung scope. Then wag nyo pala kalimutang i-save kasi need i-save para magamit nyo din sa laro. Pag hindi nyo sinave kasi yan, hindi nyo magagamit. Sayang lang yung oras nyo pag-ayos ng settings nyo. So, ito naman yung quality. Merong low, medium, high, and extremely high. Then, yung sa baba, yung frame rate. Yung ordinary, nasa 60 lang. High frame rate, 60 FPS din. Then, ultra high frame rate, 90 FPS. Then, yung extremely high frame rate, 120 FPS. Or, nakadepende rin kasi sa phone niya yan kung ano yung pinaka-max. Sa Android, merong 165 FPS, may 144 FPS, ganyan. Then, dito naman tayo sa crossers. Yan. May color, may front sight, center, hit effect. Yan. Basically, yan. Kung gusto nyo mag-iba yung crosser nyo or hindi kayo sanay sa crosser nyo, yun, pwede nyo i-edit. Ganyan lang kadali. Yan yung video settings. Then, on nyo na lang yung moment of fire. Yan yung mga replay. Malay nyo, may replay kayong angas. Di ba? Pwede nyo i-post. Tapos yung free recording screen, open nyo na lang rin. Then, punta tayo sa privacy. Dito sa privacy, self-explanatory naman na. Hindi na siguro need or kailangan i-explain pa ba. Then, marami nagtatanong sa akin, bakit yung pag bumabaril ako nakikita yung HP bar ng kalaban. So guys, ito lang. Bili lang kayo ng ring. Ayan, snake ring. Kung wala kayong key, punta kayo ng dragon ring. Bili kayo ng dragon ring. For 20 lang. Kasi sa snake ring, kailangan ng key. Dalawang key. Tas mas mahal. Kaso mas maganda ang snake ring. Pero kung wala talaga yung key, kahit dragon ring lang yan. Pagtsagaan nyo. Yung number 1 na naka-check, yan yung 5 star. Kailangan nyo kunin yung attribute niya yan. Attribute na yan para makita nyo HP bar. Then, paano mag-spin na yun? 20 per spin. Then, may discount pag 10 spin, 185. Kailangan nyo mag-draw ng attribute. Yan, guys. Ito na. Makikita nyo na yung may HP bar. Check nyo na lang, guys, sa bid. Ayan, may HP bar na, diba? Ganyan kabilis, mga guys. Kailangan nyo ng dayas para makapag-draw kayo sa pagkukuha kayo ng attribute na 5 star na HP bar ba yan? Yun. Pero recommendable ko snake ring kunin nyo. May mga additional attributes yan na 5 star. Sa qualifying guys, merong pro and non-pro. Sa pro, nagbaban ng mga barrel. Ang sa non-pro, hindi na kailangan magban ng mga barrel. Dito naman sa leisure, maraming laro na nandyan. May mga parkour, nandun yung mga zombie mode, then yung clown sa CF, diba? Alam ko may ZA, may boss, dyan. May mga boss dyan. Ayun na. Isa-swipe nyo lang naman yung qualifying tsaka yung leisure time. Swipe lang para makuha nyo. Para makita nyo yung mga ibang mode. Yung mga boss fight, pwede ka makakuha ng mga baril. Then, meron ring parang battle roll. Ayan. Hindi kasi masyadong naglalaro. Meron rin sa bahay. Then, may mga iba pang klaseng boss fight, ibang game mode. Pwede nyo i-check. Kaganda niyan.